Laking gulat ng dalaga nang hindi niya mahanap ang kanyang passport, pero bigla na lang siyang hinatak ng isang lalaki na hindi naman niya kakalala at tinawag siya nitong girlfriend. Sabay halik sa kanya. Pero paano nga ba nangyari ito? Hala! Nanlaki ang mga mata ni Miranda nang mapansin nga na nawawala ang passport nito. Isang oras na nga lamang ay aalis na nga ang eroplano na sasakyan niya pa uwi ng Pilipinas. Nasaan na ba yun? Naiwan ko ba sa hotel? Kinakabahan nga na tanong ni Miranda sa sarili habang patuloy nga niyang hinahanap ang nawawalang passport ng kanyang handbag. Baka nasa loob ng maleta. Anya, bago binuhat ang dalang maleta para ilagay sa bench na nasa harap niya. Mabilis na binuksan ni Miranda ang maleta at tinalungkat nga ang laman nito. Halos maiyak na nga siya nang hindi niya pa rin makita ang hinahanap niya. Nasaan na ba kasi yun? Nagpapanik na nga ang dalaga kaya wala na nga siyang pake. Kahit man makita pa ng iba ang laman ng kanyang maleta, isa-isa niyang nilabas ang mga gamit habang umaasang nasa loob lang ng maleta ang passport niya. Ngunit matapos niyang ilabas, lahat ng laman ng kanyang bagahe ay wala pa rin siyang napala. Paano na ako makakauwi nito? Nandulungungang sabi ni Miranda habang nakaluhod nga sa harap ng kanyang maleta. Hindi man lang niya napansin. Nahawak pa rin niya ang pink niyang panty at nakapatong naman sa balikat niya ang pula niyang bra. Babalik ako sa hotel. Porsigidong sabi nga ni Miranda at mabilis na ibinalik ang mga gamit sa loob ng maleta. Maliban na nga lamang sa pulang bra na nakasabit pa rin sa balikat niya. Matapos niyang i-zipper ang maleta, ay agad na ibinaba ito ni Miranda sa sahig. Malapit lang naman ang hotel dito, baka makaabot pa ako kapag binilisan ko. Bulong nga niya at nagmamadaling hinila ang maleta para bumalik sa hotel kung saan siya namalagi nitong nakaraang linggo. Babe! Babe! Dire-diretso lang si Miranda sa exit nang may biglang humatak sa kanyang braso mula sa likod. Ano ba? Gulat na tanong nga ni Miranda nang makaharap nga ang taong pumigil sa kanya. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako eh. Anya at bahagyang tumango bago sinubukang umalis. Nang hilain ulit siya ng lalaki. At saan ka naman pupunta? Dumating na ang piloto. Kailangan na nating umalis para makapagpahinga ka agad sa bahay. Malambing pa nga nasaad ng lalaki at ngumiti pa nga ito. Hindi man maaninag ni Miranda ang mukha ng lalaki dahil sa suot nitong mask at sunglasses ay alam niyang may itsura ito. Anong pinagsasasabi mo? May isang oras pa bago ang flight ko ha? At may hinahanap pa ako. Nagugulang pahayag nga ni Miranda. Napatingin naman siya sa kamay ng lalaki na hawak ang braso niya. Hinila niya ang braso pabalik pero hinawakan naman agad siya ng lalaki sa kamay. Sa plane na lang tayo mag-usap, sabi nga ng lalaki sa mababa at swabe nitong boses. Let's go! Anya at hinila pa nga si Miranda bago pa man ito makaangal. Tuloy-tuloy lang ang lalaki sa paglakad habang mahigpit na hawak ang kamay ng dalaga. Hoy, anong ginagawa mo? Kinakabahan nga na tanong ni Miranda. Pero hindi man lang siya pinansin ng lalaki. Bitawan mo ko, kundi sisigaw ako. Banta pa nga ni Miranda nang mapansin niyang lumalayo na nga sila sa lugar na maraming tao. Tumigil naman ang lalaki nang marinig ito ang sinabi niya. Seryoso ang mukha nito. Nang bahagya nga niyang itulak sa pader ang dalaga para kulungin ito sa gitna ng kanyang mga braso. Ano? Nauutal nga na tanong ni Miranda nang tignan nga lang siya ng lalaki. Ilang saglit pa ay yumuko nga ito para ilapit ang mukha nito sa kanya. Namilog ang mga mata ni Miranda nang ilapat ng lalaki ang mga labi nito. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha kasabay ng pagkalaw ng mga labi nito para halikan siya. Tila ba nanigas ang buong katawan ni Miranda sa ginawa ng estranghero sa kanya. Sisigaw ka pa ba? Malambing nga na tanong ng lalaki matapos niyang halikan ang dalaga. Ngumiti ito nang makita ang namumulang mukha ni Miranda. Usal nga ng dalaga bago ito nawala ng malay sa sobrang gulat. Babe, ano nangyari sa'yo, babe? Nag-aalalang tanong pa nga ng lalaki matapos saluhin
ang nawala ng malay na dalaga. Ungol nga ni Miranda, pagkamulat ng kanyang mga mata. Pakurap-kurap siyang napatitig sa puting kisame. Anong oras na ba? Ano bang nangyari? Bulong nga niya habang bumabangon sa kanyang pagkakahiga. Gising ka na pala. Automatikong napalingon nga si Miranda sa kanyang kaliwa kung saan ay nakita nga niyang lalaking pumigil sa kanya sa airport. Wala na nga itong mask, pero andyan pa din ang suot nitong sunglasses. Tinignan niya ito nang masama matapos alalahanin ang nangyari. Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ako? Anong oras na? Sunod-sunod nga na tanong ni Miranda habang kaliwat kanan siyang tumingin para hanapin ang kanyang bag at maleta. Nasaan ang mga gamit ko? Relax. Malumani naman na saad ng lalaki. At inilabas nga nito ang pulang bra na napulot niya kanina matapos himatayin ng dalaga. Ito bang hinahanap mo? Hindi ko alam kung bakit nakasabit ito kanina sa balikat mo pero dinampot ko din ang mawalan ka ng malay. Pagpapatuloy nga nito. Amin na yan. Sabi nga ni Miranda at mabilis na hinablot ang bra niya mula sa lalaki. Napakagatlabi na nga lamang siya sa hiya na nararamdaman habang isinisiksik ang bra sa loob ng t-shirt niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla kang nagkakaganyan. Kanina ka pa balisa sa airport. Ayaw mo din yata akong makita at makasama. Nagtatampo ka pa rin ba? Kasi hindi ako nakapunta sa party mo last week? Sabi pa nga ng lalaki habang nakatingin nga sa ginagawa ni Miranda. Umiling naman si Miranda sa tanong ng lalaki na ipinagtaka nga niya. Ha? Hindi ko nga maintindihan ang pinagsasasabi mo eh. Sira ulo ka ba? Anya at mabilis na tumayo pero hinila lang siya ulit ng lalaki pahiga. Oy, ano na naman ha? Kinakabahan na tanong nga ng dalaga nang bumagsak ang ulo niya sa hita ng lalaki. Galit ka pa rin yata sa akin eh. Malungkot nga nasabi ng lalaki habang nakayuko para harapin si Miranda. Hindi ka naman siguro magdi-disguise para lang iwasan ako kung hindi ka galit, hindi ba? Napalunok ng laway ang dalaga nang mas lalo pang ang yumuko ang lalaki. Halos ilang sentimetro na nga lamang ang pagitan nila ng kanilang muka. Hindi naman ako nagdi-disguise. Mahinang sabi nga niya. Bakit ka nakapambahay sa airport? Alam ko kung gaano mo ka gustong magsuot ng magagandang damit. Kaya naman hindi ko inaasahan na makita kang nakapambahay lang sa airport mismo. Saad pa nga ng lalaki habang nakatitig nga sa mga labi ng dalaga. Napakagatlabi nga ito bago nagpatuloy sa pagsasalita. I'm sorry, Flor. Promise, babawi ako sa'yo. Saad nga ng lalaki at muling inangkin ang mga labi ng babae. Nagpanting ang tenga ni Miranda nang marinig ang sinabi nito at lalo na sa ginawa nito. Kusang gumalaw ang mga kamay niya para itulak palayo ang lalaki at mabilis na bumangon. Ano? Sinong Flor? Hindi ako si Flor, sabi nga ni Miranda. Napalis ang ngiti sa mukha ng lalaki nang marinig nga ang sinabi ni Miranda. Inalis nito ang suot na sunglasses at malamig na tinignan ng dalaga. Anong sabi mo? Seryosong tanong ng lalaki. Hindi nga ako si Flor. At hindi rin kita kalala. Kinakabahang saad nga ng dalaga. Napakunot noon naman ang lalaki. Kung hindi ka si Flor, sino ka pala? Napatiimbaga nga ang dalaga sa tinanong sa kanya ng lalaki. Ako si Miranda. Hindi Flor ang pangalan ko, Miranda. Napamaang ang lalaki sa sinabi ni Miranda. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi nito, pero habang tinitignan nga niyang matagal ang dalaga, ay napapansin niya ang iilang pagkakaiba nito sa modelang nobya na si Flor, na talagang ito ang tinutukoy niya. Ha? Nasan pala si Flor? Tanong ng lalaki kay Miranda. Hula niya ay naghanap nga ang nobya ng ka-look-alike nito para takasan siya dahil nga sa nagtatampo pa rin ito noong hindi siya nakadalo sa party nito. Hindi ko alam. Mahinang sagot nga ni Miranda. Pwede na ba akong umalis? Tanong niya pagkaraan ng ilang minuto. May hahabunin pa kasi akong flight at nawala ko din ang passport ko. No need. Mabilis nga na saad ng lalaki. Kanina pa nakaalis sa airport ang private plane na sakay natin. Ilang minuto na lang ay nasa Pinas na tayo. Doon din ang punta mo, diba? Tumango naman bilang sagot ang dalaga. Napatingin nga siya sa paligid at namangha. Akala niya kasi, noong una ay nasa hotel nga o ospital lang siya. Hindi man lang sumagi sa isip niya na nasa eroplano pala sila. Wow, ganito pala ang private plane?
Bulong nga ng babae na namamanghanga sa nakikita. Lumapit pa nga siya sa bintana at hinila nga ang paligid ng kurtina para makita ang view sa labas. Ang ganda! Parang nasa hotel sa loob pero kapag tinignan sa labas, ikitang-kita talaga ang mga ulap. Masaya pa nga niyang dagdag. First time mo? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Tumango naman kaagad si Miranda bilang sagot. Paano ka nakapunta sa Singapore kung hindi ka sumakay ng eroplano dati? Doon ka ba pinanganak? Nagugulhang tanong nga ng lalaki. Hindi. Syempre sumakay din ako sa eroplano nung papunta ako. Ang ibig kong sabihin, first time kong makita ang mga ulap ng malapitan. Malayo kasi sa bintana yung upuan ko dati. Natatawa nga na nahihiyang saad ni Miranda. Oh, okay. Maikling sagot ng lalaki. Napatigil naman si Miranda sa ginagawa ng may maalala nga siya bigla. Hala! Napatutop nga sa labi niyang sabi. Bakit? Kunot-noo nga na tanong sa kanya ng lalaki. Mukhang bad mood pa rin ito dahil namali nga siya ng hinatak na babae sa airport. Napangiti naman ang pilit ang dalaga. Paano pala pag wala akong pamasahe dito sa private plane? Round trip ticket kasi yung napanalunan ko sa raffle kaya hindi ko kailangan bumili ng ticket. Pag-amin nga ni Miranda. Tsaka nawala pa yung passport ko kaya babalik sana ako sa hotel para hanapin doon. Nang bigla mo na lang akong hatakin. Tapos sinalikan mo din ako bigla kaya napatigil nga si Miranda. Sa sinasabi niya nang maalalang hinalikan nga pala siya ng lalaki. Hindi lang isang beses kundi dalawa. Teka, yung Flor ba na sinasabi mo, asawa mo pa siya? Girlfriend o fiancé? Tanong nga ni Miranda. Girlfriend, sagot naman ng lalaki. Muli namang namula ang mukha ng dalaga. Kaya pala hinalikan mo ko nung akala mo ako siya. Bulong nga niya pero narinig ito ng lalaki. Tignan mo to, sabi nga ng lalaki matapos nitong inilabas ang kanyang phone. Ibinigay nga niya ito sa dalaga para ipakita ang picture ng isang babae. Siya si Flor. Dagdag pa nga nito. Nanlaki ang mga mata ni Miranda nang makita ang itsura ng babae na nasa picture. Kahit siguro ang nanay niya ay aakalain na siya ang nasa larawan. Paano ba kasi? Para silang pinagbiyak na bunga. Ngayon iintindihan mo na kung bakit napagkamalan kitang siya? Sad nga ng lalaki. Hindi ko rin inaakalang may makikita akong kamukhang kamukha niya. Pero, ewan ko ba? Para kayong kambal. Kahit boses niyo magkatunog. Naiiling pa nga na dagdag ng lalaki. Pero wala akong kakambal eh. Wala din akong kapatid. Mahinang saad nga ni Miranda. Hindi pa rin siya makapaniwalang kamukha nga niya ang girlfriend ng lalaki. Kung gano'n, nasan pala si Flor? Takang tanong nga niya. Umiling ang lalaki sa tanong nga ni Miranda. Hindi ko alam. Halata sa mukha at boses nito ang pag-aalala. Magkasama pa kami kanina sa airport. Nang bigla siyang nawala. Nung hinanap ko naman siya, ikaw yung nakita ko. Akala ko nagpalit lang siya ng damit para hindi siya mapansin ng mga taong nakakakilala sa kanya sa airport. Pagpapaliwanag na ng lalaki. Ganun pala ang nangyari. Kagatlabi nga nasabi ni Miranda. Bigla siyang may naramdaman na kirot sa kanyang dibdib nang mahalalang hinalikan nga siya ng lalaki. Napunta lang naman ang first kiss niya sa lalaking inakala na girlfriend nga siya nito pero hindi pala at wala siyang magawa kundi intindihin ang sitwasyon ng lalaki. Miss Flor? Tawag ng boses mula sa labas ng private bedroom sa loob ng eroplano. Okay lang po ba sa'yo na dito na lang mabihis? May photoshoot ka po mamaya para sa new fashion brand na ini-endorse nyo. Napatingin nga si Miranda sa lalaki. Sino yun? Mukhang hinahanap yata yung girlfriend mo. Saad nga ni Miranda. Napahilot naman ng lalaki sa sentido nito. Mukhang nag-iisip pa din ito ng gagawin matapos malaman na hindi pala ang girlfriend niya ang kasama niya sa biyahe. Sabi mo wala kang pamasahe, diba? Tama ba? Tanong nga ng lalaki kay Miranda. Kinakabahan naman na tumango ang dalaga. Oo, magalang niyang sagot. Pero, di ba po, hindi ko naman kasalanan na nasa private plane ako sumakay pa uwi ng Pinas? Kaya may pabor sana akong hihilingin. Nahihiya nga niyang sabi. Pabor? Ano naman yun? Interesadong tanong ng lalaki. Pwede po bang bayaran ko ng hulugan ng pamasahe ko ngayon?
Naghahanap pa po kasi ako ng trabaho kaya wala pa talaga akong ipon. Pagkatapat nga ng dalaga kahit pa nahihiya siya. Sige, mabilis na sagot naman ng lalaki. Pwede din naman yon pero sa isang kondisyon. Dagdag pa nga nito. Napakuyom nga si Miranda ng mga kamao habang hinihintay ang iba pang sasabihin ng lalaki. Kailangan mong magpanggap na si Flor. Seryosong sabi nga ng lalaki. Sikat na model si Flor at marami siyang mga endorsements na hindi niya pwedeng pabayaan. Kaya habang hinahanap siya, ay kailangan mo munang magpanggap bilang siya. Para hindi mawala ang mga endorsement niya. Babayaran kita syempre. Kung naiwan lang si Flor sa Singapore, mahanap at mahanap ko agad siya. Ano, payag ka ba? Gustuhin man ni Miranda humindi, ay natatakot nga siyang baka singilin nga agad siya ng lalaki ng pamasahe sa pagsakay sa private plane nito. Laking hirap man ng dalaga ay lumaki itong may prinsipyo sa buhay kaya naman ayaw niyang basta na lang talikuran ang lalaki gayong kailangan ito ng tulong niya. Kahit wag mo na po akong bayaran, tsaka salamat na rin po sa inyo at nakauwi ako kahit naiwala ko po yung passport ko. Nahihiyang saad nga ni Miranda. Blessing in disguise nga po kayo sa akin eh. Pero syempre, mas mabuti din po sana kung yung girlfriend mo po talaga ang nahila mo sa airport at hindi ako. Napakamot nga sa ulo na sabi na nga lamang ni Miranda. So payag ka? Paniniguradong tanungan ng lalaki. Tumango na nga lamang si Miranda at sumagot. Sige, gagawin ko po yung makakaya ko. Saad nga ng dalaga sabay ngiti. Deal, ako nga pala si Ken. Pagpapakilala nga ng lalaki. Nice meeting you, Miranda. Natawa naman si Miranda sa sinabi ni Ken. Oo nga pala, kanina pa tayo nag-uusap pero ngayon palang nagpakilala. Nice meeting you din po. Sabi nga niya at inilahad ang kamay nito. Nakipag-shake hands na nga si Ken at ngumiti na nga rin ang dalaga. Kung hindi lang sinabi ni Miranda na hindi siya si Flor, ay baka isipin talaga niya na nobya niya ito. Okay, makinig ka sa akin Miranda. Huwag na muna natin sabihin sa agent ni Flor na nawawala siya. Sa ngayon, magpapanggap ka muna na si Flor. Ipapahanap ko siya agad mamaya. Pagkababa natin ng airport. Pahayag nga ni Ken. May photoshoot si Flor mamayang 2 p.m. Kaya didiretso kayo ng agent niya sa set pag-landing natin. Tumangutango naman si Miranda. Alam niya yung photoshoot pero hindi kung paano gawin yon kapag siya ang model. Good luck, sabi nga ni Ken bago tapikin ang dalaga sa likod. Alam kong kaya mo to pag hindi mo alam ang gagawin o pag naubusan ka ng sinabi, magalit ka lang. Payo pa nga ni Ken kay Miranda. May kinatawa nga ng babae. Paano naman po pag nagalit ako tapos masira ang image ni Flor? Hindi naman po yata okay yun. Pangangatwiran nga ni Miranda. Hindi okay lang. Mas maganda nga pag nagagalit ka. Sabi nga ni Ken. Mainitin ang ulo ni Flor kaya lagi nga siyang naiinis o nagagalit lalo na kapag nagtatrabaho. Mas nagugulat nga sila kapag tahimik ka lang at paningiti. Pagpapaliwanag nga ni Ken. Ganun po ba? I will try my best po. Nag-aalangan na sabi na nga lamang ni Miranda. Hindi naman kasi siya yung tipo na madalas magalit. Kabaliktaran nga siya. Dahil palagi nga niyang hinahaba ng kanyang pasensya. Salamat dahil pumayag ka. Sabi nga ni Ken habang nakatingin nga sa mga mata ni Miranda. Sorry din sa nangyari sa airport. Dugtong nga nito sabay iwas ng tingin. Namumula ang tenga nito sa hiya. Nang malaman nga ni ibang babae pala ang hinalikan niya at hindi ang nobya. Okay lang po. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Namumulang question nga ni Miranda. Miss Flor, please po, sumagot naman kayo. Kulang na po tayo sa oras para maghanda. Sabi ulit ng tao na nasa labas ng silid. Lumingon nga si Miranda kay Ken. Sasagot ba ako? Kinakabahang bulungan ng dalaga. Oo, wag kang mag-alala. Kakausapin ko ang agent ni Flor tungkol sa sitwasyon. Ako mismo ang nag-hire sa kanya, kaya makikinig siya sa sasabihin ko. Kapag nagka-problema ka mamaya sa shooting, sabihin mo lang sa agent at siya nang bahalang tutulong sa'yo. Sabi pa nga ni Ken para mapanatag nga ang loob ni Miranda. Listen Miranda, kaya mo to okay? Kahit ako nga hindi ko napansin na hindi ka si Flor. Pangako hahanapin ko agad si Flor
para matapos na rin ang pagpapanggap mo. Dagdag pa nga ni Ken. Bumuntong hininga si Miranda at ngumiti sa lalaki. Sige, ako na pong bahala basta payag ka na, hulugan ko na lang yung pamasahe ko dito sa private plane mo Nahihiyang saad pa nga nito. Napangiti naman si Ken sa kondisyon na gusto ni Miranda. Hindi niya akalain na mapapapayag nga niya ito sa gusto niya kapalit lang ng maliit na pabor. Kung tutuusin nga ay hindi naman talaga kailangan ni Miranda magbayad ng pamasahe. Siya pa nga dapat ang magbayad sa dalaga dahil sa gulong dinala nito. Pag-usapan na lang natin yan mamayang gabi, sabi nga ni Ken at muling initian ng dalaga. Mamayang gabi pa? Nagugulhang tanong ni Miranda. Yes, mamayang gabi. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Sa bahay ko nakatira sa floor. Sagot ni Ken. Dagdag pa nga nito, kaya sa bahay ka rin mamaya uuwi pagkatapos ng shooting mo. Pero ngayon lang naman ako magpapanggap na si Flor, diba? Nauutal na nga na tanong ni Miranda. Kakabayad pa man din niya sa apartment na inuupahan kaya nasasayangan siya sa perang binayad niya kung hindi lang naman ito magagamit. Hindi siya uuwi doon. Sabi ko mamaya na natin pag-usapan. Nangingiting sabi nga ni Ken. Mukhang nandito na tayo. Anya nang mapansin nga na palanding na nga ang eroplano. Tumingin ulit si Ken kay Miranda at bahagyang tinanguan ito. All the best, Miranda. Umaasa ako, ha? Aba, hindi naman tama yung iaasa niya lang lahat sa akin. Sa isip-isip nga ni Miranda habang sakay nga ng van papunta sa set ng photoshoot ni Flor. Kaya nga nang sinabi nga ni Ken, ay agad na nga silang umalis ng airport pagkalanding nga ng private plane na sakay nila. Si Ken naman ay babalik na nga ng Singapore para hanapin ang naiwang nobya. Miss Flor, okay lang po ba kayo? Tanong nga ni Chacha. Ang agent ni Flor, binigyan ito si Miranda ng ginger juice para pampakalma. Huwag po kayo masyadong mag-alala. Sa totoo lang hindi pa rin ako makapaniwala na hindi ikaw si Miss Flor. Kamukhang kamukha mo po talaga siya Siguro medyo darker lang yung skin mo pero naaalala ko ganito din ang balat ni Miss Flor. Dati, bago siya naging endorser ng mga beauty products, lalo na yung mga pampaputi. Tumango-tango naman si Miranda habang nakikinig nga at wala din siyang masyadong masabi dahil sa kaba habang papalapit na nga sila sa pupuntahan. Tsaka, nagbilin sa akin si Sir Ken na asikasuhin ka. Kaya wag po kayong mahiyang sabihin kapag may kailangan kayo. Dagdag pa nga ni Chacha. Salamat ha, Chacha. Kung hindi siguro dahil sa'yo at sa mga sinasabi mo baka kanina pa ako naihi dito sa kinuupuan ko Nahihiyang pag-amin pa nga ni Miranda. Hindi ko naman inaasahan na ganito ang mangyayari. Sino bang mag-aakalang kamukha ko pala ang sikat na model na si Flor? Nginitian lang ni Chacha si Miranda. Ang totoo ay marami na ring nagsabi kay Miranda na maganda siya. Hindi nga lang siya ang tipo ng nag-aayos talaga kagaya ng ibang kababaihan. Stress at desperada siyang nagja-job hunting kaya madalas ay wala nga siyang panahon na mag-ayos. Madalas haggard. Andito na po tayo. Anunsyo nga ni Chacha. Nang tumigil na nga ang van na sinasakyan nila. Miss Miranda, ay Miss Flor pala. Good luck po. Pigil hiningang pumasok na si Miranda sa loob ng studio. Kagaya ng inaasahan niya, ay marami nang naghihintay sa kanya sa loob. Good afternoon, Miss Flor. Thank you for coming. Bati nga ng direktor sa set pagkakita nga niya sa dalaga. Good afternoon din po. Nakangiting saad na nga lamang ni Miranda. Dahilan para magulat nga ang mga naroroon. Hindi naman kasi sila sanay na batiin pabalik ng supermodel na si Flor. Miss Flor, mukhang maganda yata ang araw mo ngayon Todo ngiti pa nga nasaad ng direktor sa dalaga. Minsan lang maganda ang modo ni Flor kaya gusto niya itong sulitin. Meron pa tayong 10 minutes. Pwede ka pang maghanda para sa shoot. Sabihin mo na lang kung kailangan mo pa ng oras. Sa paghahanda at kami nang bahalang mag-adjust. Masayang dagdag pa nga nito. Para sa kanila ay ayos lang matagalan ang pag-shoot basta ba hindi sila sinisigawan at iniismeran ng veteranong modelo. Sige po, salamat po. Sagot naman ni Miranda. Hindi niya maiwasang konsensyahin sa ginagawang pagpapanggap. Sa kabilang banda ay natatakot nga siyang baka malaman ng lahat na hindi nga siya. Si Flor. Miss,
Pigil hiningang sabi nga ni Chacha pagkapasok nila ni Miranda sa green room na nakalaan para kay Flor. Grabe, hindi man lang nila napansin na hindi ikaw si Miss Flor. Sabi ni, kamukhang kamukha mo talaga siya. Hindi makapaniwalang sabi nga nito. Napakakatlapi naman si Miranda. Chacha, natatakot ako. Magkamukha nga kami ni Flor pero ibang usapan na yun kung pagmumodel na pag-uusapan. Ni hindi nga ako magaling mag-selfie eh. Nag-aalala nga niyang sabi. Baka puro hockey pictures mamaya ang kalalabasan kapag ako ang nag-model. Dagdag pa nga ni Miranda. Nakabang-kaba na nga. Ano ka ba? Sa mukhang yan hockey pictures. Basta kahit na tumayo ka lang mamaya sa harap ng kamera. Nakangiti man. O hindi, tiyak na magaganda ang kuha mo. Pampalakas nga ng loob na sabi nga ni Chacha. Napangiti na nga lamang si Miranda sa sinabi nito. Sige, susubukan ko. Anya. Seryoso si Miranda nang sinabi nga niyang susubukan niya. Ngunit hindi niya inaasahan na mahirap pala talaga ito. Sa pagmamodel, kailangan maganda ang bawat anggulo ng mukha at katawan niya na nakaharap nga sa kamera. At para sa kanya na walang kaalam-alam, sa pagmamodel maging ang simpleng pag-pose ay hirap na hirap nga siya. Good. Bigyan mo ako ng fierce na mukha. Ayan, nice. Sabi nga ng direktor habang patuloy sa pagkuha ng pictures ang photographer kay Miranda. Okay, let's wrap up. Salamat sa lahat. Dagdag pa nga nito matapos nga niyang masiyahan sa mga pictures na nakunan. Huminga naman ng malalim si Miranda nang makita nga niyang hindi na nga nakatutok sa kanyang kamera. Kung pwede lang siyang mahiga sa sahig para magpahinga, ginawa na nga sana niya. Hindi lang katawan at mukha niya ang pagod sa kakapose at kakangiti kundi pati na nga rin ang kanyang utak na di tumitigil sa pag-overthink. Miss Flor, good job! Sabi pa nga ng direktor habang naglalakad nga ito, papalapit sa dalaga. Ang gaganda ng mga kuha mo as always, parang may iba nga lang. Anyway, salamat sa cooperation mo today. Kita na lang tayo ulit next month sa iba pang photoshoot. Pagpapatuloy nga nito. Sige, salamat din sa'yo, Direk. Malapad nga ang ngiti ni Miranda ng bahagya nga siyang yumuko bago tumalikod para umalis. Miss, good job, ang galing mo! Puri pa nga ni Chacha sa dalaga. Tumawag sa akin si Sir Ken. Nasa bahay na daw po siya. Naghihintay, may pag-uusapan din daw po kayo mamaya. Sabi pa nga nito. Tumango naman si Miranda. Sige, salamat, Chacha. Matapos ang photoshoot ay dumiretso na nga si Miranda kasama si Chacha sa bahay ni Ken kung saan nga nila na pag-usapan na magkita. Hapon na natapos ang photoshoot, kaya naman hindi na nga nakapagtataka na ginabi nga sila nung uwi. Welcome home! Mainit nga nabati ni Ken nang bumaba nga si Miranda sa van. Talagang hinintay nga niyang dalaga sa harap ng bahay nito. Kamusta naman ang photoshoot? Nagalinlangan naman na sumagot si Miranda. Okay naman, yata. Sabi naman ng direktor, good job daw eh. Sagot pa nga nito. Napatango na nga lamang si Ken sa narinig. Sige, pasok ka muna. Saad nga nito at pinaunang maglakad nga si Miranda at Chacha papasok sa bahay. Isang malawak at modernong sala nga ang bumungad kay Miranda pagkapasok niya sa bahay. Mahilig nga siya manood ng mga teleserye na may mga mayayamang bida kaya madalas nga niyang nakikita ang mga ganitong klaseng bahay sa TV. Ngunit hindi niya inakalang makikita din niya ito sa personal. At titira din siya dito. Maupo ka muna. Saad nga ni Ken, sabay turo nga sa sofa. May gusto ka bang inumin? Juice, kape? Tubig na lang. Sagot naman ni Miranda nang makaupo na nga siya. Saglit lang ipagkukuha kita. Sabi naman ni Ken at mabilis na pumunta ng kusina. Chacha, mag-isa lang ba si Sir Ken dito? Tanong nga ni Miranda sa katabing dalaga na kunot noong binabasa ang schedule ni Flor. Ang laki-laki ng bahay pero mukhang walang mga kasambahay. Pagpapatuloy nga nito. Opo, miss. Mag-isa lang talaga si Sir dito. May iba pang bahay si Sir Ken tsaka yung mga naglilinis naman at naglalaba. Pumupunta lang sila dito sa umaga at umuwi din sa hapon. Kaya pala. Sabi nga ni Miranda. Maya-maya pa ay bumalik na nga rin si Ken dala ang tubig para kay Miranda. Salamat. Sabi nga ng dalaga nang tanggapin ang baso na iniabot nga sa kanya. Uminom muna siya ng tubig bago nagsalita ulit. Kamusta na pala ang paghahanap mo kay Miss Flor?
Napahugot naman ng malalim na hininga. Ang dalaga. Pati na rin si Ken. Hindi ko siya mahanap. Mahina niyang sagot. Isang mapaklang tawang ang lumabas sa labi ni Ken. Kung sa bagay, hindi naman talaga kasi madaling hanapin ang taong nagtatago. Nanlulumo pa nga nitong sabi. Hindi man maintindihan ni Miranda ang sinabi ng binata ay nagpatuloy ito sa pagtatanong. Ano nang gagawin ko ngayon? Pwede na ba akong umuwi? Maghahanap din kasi ako ng trabaho kaya kailangan ko na din umuwi. Sabi pa nga niya habang nakatingin nga kay Ken. So, kailangan mo ng trabaho? Tanong nga ni Ken. May kung ano nga sa mga mata niya habang hinihintay ang sagot ng dalaga. Oo, wala pa akong trabaho kaya kailangan ko ding maghanap. Sagot nga ni Miranda. Ipinaglapat nga ni Ken ang mga palad at ngumiti sa dalaga. Paano kung sabihin ko sa'yo na bibigyan kita ng trabaho? Tatanggapin mo ba? Hindi ako model. Matapang na sabi nga ni Miranda kahit na nauutal nga siya. Sa totoo lang ay mahirap talaga ang ginagawa ni Flor para gayahin ko siya. Hindi ko nga alam kung tama ba ang ginawa ko kanina sa photoshoot niya At ayoko na rin nalokohin pa ang mga tao na nakakakilala sa kanya. Pagpapatuloy nga niya. So hindi ka payag? Mahinang ngunit mariin nga na tanong ni Ken. Hindi, mali yan. Napakuyom nga ng kamao si Miranda nang muli nga siyang magkamali sa ginagawang pagrampa. Pagkatapos niyang pumayag sa trabaho na ini-offer nga sa kanya ni Ken, ay agad nga siya nitong isinabak sa walang katapusang training para mas gumaling pa nga siya sa paghaya kay Flor, lalo na sa pagmumodel nito. Ayaw man aminin ng dalaga sa sarili, pero laking pasasalamat nga niya nang mag-offer ng malaking halaga ang binata para lang pumayag siya sa trabaho na binigay nito. Hindi naman daw kasi permanente ang trabaho kaya nilakihan na nga nito ang bayad sa kanya. Sa kagaya naman ni Miranda, na laki sa simpleng buhay, isang kahigisang tuka ay laking tulong nga para sa kanyang sasahurin. Ayusin mong pagkakatayo importante ang postura sa pagmumodelo. Sabi pa nga ni Madam Gracia, ang personal trainer ni Miranda. Miss Miranda, babalik na naman ba tayo sa simula? Hala, ito ang tasa. Ilagay mo sa ulo mo. Kailangan mong mag-ikot ng 3 beses sa silid na to habang nasa ulo mo yung tasa. Ho? Paano po pag nahulog? Kinakabahan nga na tanong ni Miranda. Napatingin nga siya sa basurahan na nasa gilid ng silid kung saan nga sila nagtatraining. Ilang tasa na nga rin ang nabasag niya sa loob ng isang araw lamang. Huwag kang mag-alala. Nakangising sabi nga ni Madam Gracia. Maraming pera pambili ng tasa si Sir Ken. Kaya kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa training mo. Siyempre mas maganda kapag hindi ka masyadong nakakabasag ng tasa. Ibig sabihin, nag-i-improve ka na. Dagdag pa nga nito. Susubukan ko po, sabi na nga lamang ni Miranda bago tumayo ng tuwid. Madali lang naman sana ang maglakad na may tasa sa ulo pero naging mas challenging nga ito para sa kanya dahil nakasuot din nga siya ng high heels. Good, yan ang gusto ko sa'yo. Kahit hirap ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Papuring sabi nga ni Madam Gracia. Kaya din, siguro malaki ang tiwala sa'yo ni Sir Ken. Alam niyang hindi ka agad-agad magbaback out. Kailangan ko rin po kasi ng trabaho Saad naman ni Miranda. Kaya nga mas kailangan mo pang galingan. Malay mo, baka pag bumalik na nga si Flor ay pwede ka na rin maging modelo kagaya niya. Yung hindi mo na kailangan magpanggap na siya. Sabi pa nga ni Madam Gracia. Nako, hindi naman po siguro. Kahit ano pa po ang sabihin ninyo ay kita naman po natin na hindi talaga ako bagay magmodelo. Nahihiyang saad nga ni Miranda. Tignan lang natin. Nakangiting sabi pa nga ni Madam Gracia. Chacha, ikuha mo ako ng libro. Sabi nga nito sa assistant ni Flor na ngayon ay assistant na nga rin ni Miranda. Heto po, sabi nga ni Chacha. Sabay abot nga ng isang makapal na libro. Good luck, miss. Naka-thumbs up na sabi nga nito kay Miranda bago nga bumalik sa kanyang pwesto sa gilid. Mukhang kulang pa yata ang concentration mo sa training natin, kaya dadagdagan ko ng libro ang pasan mo sa ulo. Sabi nga ni Madam Gracia at inayos na nga ang nakalagay na tasa sa ulo ni Miranda. At para mas lalo kang mamotivate na ayusin ang ginagawa mo,
Kailangan mo lang ma-perfect ang 5 ikot sa loob ng silid, okay ba? Dagdag pa nga nito, habang masayang nakangiti sa dalaga. Ho? Akala ko po ba 3 beses lang? Naglulumong sabi nga ni Miranda. Hirap na nga siyang tapusin ng 1 ikot na walang palya tapos 5 pa kaya? Kaya mo yan. Tsaka isipin mo, may bonus ka kay Sir Ken kapag maganda ang performance mo. Pag-iinganyo nga ni Madam Gracia. Walang magawa si Miranda, kundi ang gawin ang lahat ng makakaya niya. Alam niyang siya rin naman ang mapapahiya sa publiko kapag nagkamali siya. Sa paparating na fashion show, kung saan ay isa si Flor sa mga modelo, nararampa. Sige, kaya ko to, sabi nga ng dalaga sa sarili at pinagsama-sama lahat ng kanyang natutunan para maging matagumpay sa kanyang gawain. Perfect! Pumapalakpak nga na sabi ni Madam Gracia nang matapos na nga ni Miranda ang pinapagawa niya dito na walang pagkakamali. Sabi niya may hidden talent ka talaga, sadyang wala ka lang confidence sa sarili mo, pero masaya ako na nagawa mong mabuti ang pinapagawa ko sa'yo. Nakangiting sabi nga nito nang makalapit na nga siya sa dalaga. Salamat din po sa tulong niyo. Kung hindi dahil sa pagiging istrikto mo po sa akin baka wala pa rin akong natutunan at nagagawa ngayon. Sabi nga ni Miranda na halos maluha nga sa tuwa nang hindi na nga siya nagkamali tulad ng dati. Bigla din lumakas ang loob niya na maglakad na naka-high heels. Kaya ko na din yata makipaghabulan kahit suot ang mga to, sabi niya habang nakatingin nga sa kanyang suot na high heels na sapatos. Bawal, sabi ng pamilyar na boses mula sa likuran ng dalaga. Napalingon nga si Miranda at nakita nga si Ken na nakasandal sa pinto. Mukhang pagod ito at galing nga sa trabaho. Ayaw mo naman siguro na may mangyari sa mga paa mo dahilan para hindi ka makapagrampa sa susunod na linggo, hindi ba? Pagpapatuloy pa nga ni Ken habang naglalakad nga palapit sa dalaga. Kamusta naman ang performance kanina, Madam Gracia? Tanong nga ni Ken sa trainer ni Miranda. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mga labi ng madam. Hindi ka maniniwala, Sir Ken, pero magaling na nga itong si Miranda. Maganda ang postura niya habang naglalakad at hindi na nga siya nanginginig. Sabi pa nga nito. Pero masyado yata siyang mabait kumpara kay Miss Flor. Natatawang dagdag naman ni Madam Gracia. Yung isa kasi palaging galit tapos eto naman, chill lang. Mukhang maiiyak pa nga yan kanina nang pinilit kong dagdagan ang gawain niya. Masayang kwento nga nito. So ibig sabihin, handa na siya para sa fashion show? Paniniguradong tanong nga ni Ken. Hindi niya maalis ang kanyang mga tingin sa dalagang kamukha nga talaga ng kanyang nobya. Handang-handa na po, Sir Ken. At dahil may ilang araw pa bago ang fashion show, baka pwedeng mabawasan ng kahit konti ang timbang nitong si Miranda. Suwestyon nga ni Madam Gracia. Hindi ko naman sinasabi na mataba siya o ano. Mas maganda lang kapag masanay na nga siyang hindi kumain ng ilang oras. Simula ngayon. Alam mo na, pag nagsimula na ang show, ay hindi talaga siya makakain. Dagdag pa nga niya. May point ka naman. Kahit si Flor dati, hindi siya sanay noong una kaya nahirapan siyang mag-adjust. Pagsang-ayon nga ni Ken, hindi pa rin niya naaalis ang tingin kay Miranda, kaya naman naiilang na nga ito sa kanya. Okay lang ba sa'yo na mag-fasting muna kahit ilang oras lang kada araw, Miranda? Tanong nga ng binata sa dalaga. Baka kasi mahimatay ka sa gutom kapag event na. Madalas kasi hindi pinapakain at pinapainom ang mga modelo bago ang show. Alam mo na para maiwasang pumunta sa banyo. Hala, ibig sabihin ba? Magda-diet ako? Minsan lang ako makakain ng mga masasarap na pagkain sa bahay ni Sir Ken. Tapos ngayon mababawasan pa ng chance na makakain ako. Siisip-isip nga ni Miranda. Sige po, susubukan ko po. Sabi na nga lamang niya habang unti-unting namumutla nga sa kakaisip ng mga pwedeng mangyari sa kanya. Ayoko na pagod na ako. Reklamo nga ni Miranda pero patuloy nga rin siya sa pagtakbo. 5:00 pa nga lang ng umaga nang gisingin nga siya ni Ken para mag-jogging. Nung una ay excited pa nga siya dahil bukod sa makakatulong nga ito para panatilihin ang ganda ng katawan niya ay makakasama nga niya rin ang gwapong binata. Pero sa tuwing naaalala nga niyang taken na nga ito ay agad din na nawawala ng gana si Miranda kapag magkasama nga sila. Oy, bakit ka bumabagal?
Konti lang, makakarating na tayo sa park. Doon ka, magpahinga. Sabi nga ni Ken. Nakatayo nga lang ito, ilang metro ang layo mula kay Miranda. Pakaway-kaway pa nga ito habang nakangiting nakatingin sa dalaga. Sa hinihingal na ako bakit ba? Naiiling na nga lamang nasabi ni Miranda. Panay man siya sa reklamo, hindi pa rin siya tumitigil sa ginagawa. Bakit kailangan ko pang magsuot ng mask at hoodie habang nagja-jogging? Mas lalong umiinit ang mukha at ulo ko nito Dagdag pa nga niya. Ayos ka lang ba? Mukhang namumula ka na yata. Hindi pa nga sumisikat ang araw pero namumula ka na agad. Puno nga ni Ken nang mapansin na pawisan nga at namumula na nga ang dalaga. Subukan mo kayong mag-jogging na may face mask at hoodie jacket. Tignan natin kung hindi ka mamumula sa sobrang init. Sabi naman ni Miranda. Ang cute mo nga Nakangiting sa adaman ni Ken. Tara, sabay tayo tumakbo, malapit lang naman ang park. Promise, pwede ka na magpahinga pagdating doon. Dagdag nga niya. Sabay hawak nga sa kamay ng dalaga. Ewan, hindi ka pa kontento sa pagmask at pa-hoodie? Gusto mo pa may pa-holding hands din? Hindi makapaniwalang sabi ni Miranda. San ka naman nakakakita ng nagja-jogging na naka-holding hands sa bear? Mahirap na, baka bigla ka nalang matumba. Kaya kapag nakahawak ako ng ganito sa'yo, tiyak na masasalo agad kita kapag nangyari yun. Katwiran nga ni Ken. Tsaka hindi na tayo tatakbo, maglalakad na lang tayo. Malayo na rin ang tatakbo natin, hindi ba? Nagkipit balikat na nga lamang si Miranda. Wala na rin naman siyang lakas na makipagtalo pa sa binata kaya hinayaan na nga lamang niyang hawakan siya nito sa kamay. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na nga rin ang dalawa sa parke. Dahil maaga pa nga ay walang masyadong tao dito, pero may mga nagtitinda ng kakanin at street foods kaya naman excited na ngang nagpumiglas si Miranda sa hawak ni Ken at mabilis na lumapit sa nagbebenta ng fishball. Manong, meron pa ba? Tanong nga ng dalaga habang natatakam nga na inaamoy ang bagong gawa na sauce ng fishball. Meron pa ma'am, ilan po ang sayo? Tanong nga ng tindero ng fishball kay Miranda. 10 piraso po, magkano? Pahingi din po ng extra sauce, Manong nga. Nakangiting saad nga ng dalaga. Natutuwa namang tumango ang tindero. Sige lang ma'am, 20 po lahat. Sagot nga nito. Ay saglit lang po, hinahanap ko pa po yung wallet ko. Sabi ni Miranda habang kinakapa ang mga bulsa ng suot niyang jogging pants. Nasaan na ba yun? Kunot noo nga niyang bulong sa sarili. Kinapa na nga rin niyang mga bulsa sa suot niyang hoodie pero wala din nga siyang nahanap na wallet. Lagot na, wala pala akong pambayad. Nagpapanik na nga nasabi ni Miranda sa isipan. Heto Manong, ako na pong magbabayad sa kanya. Sabi nga ni Ken sabay abot nga ng buong 1,000 sa tindero ng fishball. Sir, wala ka bang 20 lang? Wala pa po akong panukli Nagkaalangan nga nasabi ng tindero. Okay lang, keep the change na lang Manong, tsaka mukhang kulang pa yata ang 10 pirasong fishball dito sa kasama ko Natatawang sabi nga ni Ken. Napalis naman ang ngiti niya nang makitang namumula na nga palalo ang mukha ng dalaga. Humarap nga si Ken dito at pinanliitan nga ng mata si Miranda. Bakit nga ulit tayo nagja-jogging? Tanong nga niya sa dalaga. Umiwas naman ang tingin si Miranda bago sumagot. Ewan, para magbawas ng timbang? Hindi sigurado nga niyang sagot. Alam mo naman pala ba't ka tumakbo sa tindero ng fishball pagkakita mo dito? Mukhang gusto mo yatang doblehin natin ang oras ng pag-ehersisyo mo. Nananakot pa nga nasabi ni Ken. Basta. Nagugutom ako Bakit ba? Tsaka ang sarap kaya ng fishball. Matagal na rin akong hindi nakakain nito. Katwiran nga ni Miranda. Kung gusto mo, subukan mo rin kainin. Magugustuhan mo rin to, promise. Napailing na nga lamang si Ken. Sige, pero babawasan ko ang agahan mo mamaya. Lagot tayo kay Madam Gracia kapag nalaman niyang kain ka ng kain pagkatapos mag-ehersisyo. Mawawalan lang ng saysay ang pag-ehersisyo mo kapag todo kain ka na naman. Sabi pa nga ng binata. Pero syempre kailangan mo pa din kumain. Kaya dagdagan na lang natin ang oras ng pag-ehersisyo mo. Dagdag pa nga ni Ken nang mapansin nga ang pagkadismaya sa mukha ng dalaga. Talaga ba? Promise? Hindi ko pa babayaan ang pag-ehersisyo ko, basta kumain lang ako, please. Masayang sabi nga ng Miranda. Natawa na nga lamang si Ken. Sabi mo yan Sabay kurot nga sa pisngi ng dalaga.
Aray! Reklamo naman ni Miranda. Sorry, ang cute mo kasi. Natatawang saad nga ni Ken. Pero patuloy pa rin ito sa pagkurot sa pisngi ni Miranda. Pambihira naman oh, gutom na ako. Nanginginig nga na bulong ni Miranda sa sarili habang nakatingin nga sa lalagyan ng prutas sa mesa. Pag-model ba ginugutom talaga? Aba kung kailangan pala magutom para mag-model ayoko na lang. Magtatatlong araw na nga siyang hindi kumakain ng lunch at dinner. Tanging breakfast lang ang pwede niyang kainin sa isang araw at kahit gaano pa kadami, ang kainin niya ay mabilis naman itong natutunaw dahil sa sunod-sunod na exercise na pinapagawa sa kanya ni Ken at Madam Gracia. Prutas lang ang pwede kong kainin kapag gutom na talaga ako. Dati kahit walang ulam basta may kanin pwede na, pero prutas lang? Buti sana kung malalaking prutas ang mga nandito pero halos ubas at blueberries lang naman ang nandito. Reklamo pa nga ng dalaga. Paminsan-minsan nga niyang pinapadyak ang mga paa sa ilalim ng mesa sa tuwing naaalala nga niya. Siya rin ang may kasalanan kung bakit kailangan niyang magtiis. Ako naman itong pumayag na gawin to Namimiss ko na ang mainit na kanin, sardinas sa kaasin. Mangiyak-ngiyak pa nga na monologo nga niya. Miranda, okay ka lang? Tanong nga ni Ken sa dalaga nang mapansin nga niyang kasama ang tingin nito sa mesa. Pagkapasok pa lang ng binata sa kusina ay agad nga niyang naramdaman ang masamang aura na pumapalibot nga kay Miranda. Pinagalitan ka ba ni Madam Gracia? Mukhang galit ka ata. Mukhang galit? Nanginginig nga na tanong ni Miranda kay Ken. Hindi, galit talaga ako. Galit na galit. Anya sa mababang boses na siyang dahilan para kabahan ng binata. Tumayo si Miranda at lumapit nga kay Ken. Halos mangisay na nga siya sa gutom pero ni minsan, hindi siya nagreklamo dahil nga sa trabaho niya ito. Ngunit sa tuwing nakikita nga niyang binata, ay hindi mapigilang mainis ni Miranda dito. Ken, hindi mo pa din ba nakikita ang girlfriend mo? Hanggang kailan ako magpapanggap na siya? Tanong nga ni Miranda habang pinandidilatan nga ang binata. Nakaka-enjoy naman magsuot ng mga magagandang damit at sapatos. May mga branded din na make-up at skincare pero hindi ko kailangan ng mga yun. Namamaos na nga ang boses. Nasabi nga ng babae, ano palang kailangan mo, Miranda? Kinakabahan nga na tanong ni Ken. Hindi niya akalain na aabot nga sila sa ganitong sitwasyon. Nagpapasalamat nga siya na ni minsan ay hindi nagreklamo ang dalaga. Kaya akala niya ay okay naman ang lahat dito. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay puno na nga ng reklamo at nagtitiis lang pala. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang anuman na kailangan mo. Sabihin mo lang. Dagdag pa nga ni Ken. Talaga ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Miranda. Tila nagliwanag nga ng kaunti ang kanyang mga mata. Sa narinig, mas lalong maliwalas nga ang mukha niya nang tumango si Ken. Kahit ano, kampante nga nasabi ng binata nang mapansin nga ang nag-iba na nga ang modo ng dalaga. Hindi na nga rin siya masyadong kinakabahan. Ano ba naman ang hindi kayang solusyonan ng pera? Ni minsan ay wala namang naging problema si Ken na hindi nare-resolba. Lalo pa't marami nga siyang pera na pwedeng gamitin. Nakangising itinaas nga ni Miranda ang dalawang kamay at pinatong ang mga ito sa balikat ni Ken. Pagkain! Gusto ko ng pagkain! Sabi nga ng dalaga habang tinitiinan nga ang hawak na balikat ng binata. Aray, Miranda, ano ba? Nasasaktan ako! Sabi nga ni Ken na hindi naman makapaniwala sa lakas ng dalaga. Pagkain lang pala eh. Nagugutom ka ba? Mabilis na tumango nga si Miranda bilang sagot. Mukha kang ang gutom pero bakit ang lakas mo? Naiilingan na komento ni Ken. Sige, bitawan mo ako at paghahanda kita ng pagkain. Sinunod naman ni Miranda ang sinabi ni Ken. Binitawan niya ito at tuwang-tuwa nga na tinignan ng binata. Pwede ba ako mag-request ng kakainin? Tanong nga niya habang sinusundan ito papuntang lababo. Napailing naman ulit si Ken. Ano bang gusto mong kainin? Hindi na nga nag-isip pa si Miranda nang isasagot. Steak. Gusto ko ng steak. Excited pa nga nasabi ng babae. Kulang na lang ay maluha nga siya sa tuwa nang tumango nga si Ken. Sige, pero dahan-dahan lang. Hindi ka pwedeng magparami ng pagkain lalo pa at unti-unti nang nasasanay ang katawan mo sa bago mong diet. Paalala nga ni Ken sa dalaga. Okay lang naman siguro yun. Tsaka babalik pa naman si Miss Flor, diba?
Kapag nangyari yun, edi babalik na din ako sa dati kong buhay, saad nga ni Miranda. Gabi-gabi ay ipinagdarasal nga niya na sana bumalik na nga si Flor para matapos ang kanyang trabaho. Kahit na malaki pa ang binabayad sa kanya ni Ken, hindi pa rin lubos maisip ng dalaga na patuloy nga niyang magagawa ang mga bagay na pinapagawa sa kanya at ang solusyon sa kanyang problema ay ang pagbabalik ni Flor. Wala pa ring balita. Malamig nga na sagot ni Ken. Siguro ayaw niya talagang bumalik sa ngayon. Anito at nagsimula na ngang ihanda ang mga gagamitin niya sa pagluluto ng pagkain ni Miranda. Dahil nga wala silang kasambahay, ay si Ken lang ang nagluluto para sa kanila. Magaling magluto si Ken, masarap ang mga pagkain na inihanda niya. Kaya naman hindi magawang magreklamo ni Miranda dati noong hindi pa nga siya pinagdadiet. Pero sir, babalik pa naman siya, diba? Patuloy na tanungan ni Miranda. Gusto man niyang i-enjoy ang buhay mayaman kahit saglit lang, ay hindi niya magawa dahil sa mga bawal niyang gawin alang-alang nga sa imahe ni Flor. Hindi ko alam. Maikling sagot nga ni Ken. Napakuyom nga ito ng kamao bago talikuran ng dalaga. Pwede ba wag muna natin siyang pag-usapan? Rest assured, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para mahanap siya. Tumango na nga lamang si Miranda. Kahit alam nga niyang hindi siya nakikita ng binata, napapansin din kasi na naiinis nga ito kapag si Flor nang pinag-uusapan. Sa halos 2 buwan niyang pamamalagi sa bahay ng binata, hindi may iwasang mapaisip si Miranda. May nangyari ba kay Ken at Flor? Bakit imbes na nawawala ay nagtatago at iniiwasan ni Flor si Ken? Anong mangyayari sa kanya kapag hindi pa rin bumalik si Flor? Ilan lang ang mga yan sa mga katanungan na nais itanong ng dalaga kay Ken. Pero dahil nga trabaho lang ang pakay niya, ay hindi niya magawang bigkasin ng mga to. Kailan pa maluluto ang steak ko? Sir Ken, bakit biglaan naman ang pagtaas ng timbang ni Miranda? Nanliliit nga ang mga mata, natanong ni Madam Gracia. Hindi mo naman siya hinayaang kumain ng kumain, no? Agad namang napaiwas ng tingin si Ken. Paano naman niya aaminin na siya nga ang dahilan kung bakit nagdadagdag nga ng timbang ang dalaga? Hindi niya kasi matiis na pagbigyan itong kumain lalo pa at mukhang nahihimatay nga ito sa gutom pag hindi kumakain. Madam Gracia, temporary lang naman to. Hindi naman siya habang buhay na model. Tsaka bago lang si Miranda sa ganitong routine. Kaya mahirap talaga para sa kanya na gawin lahat ng sinabi mo. Palusot na nga lamang ni Ken. Mahirap? Hindi makapaniwalang lumingon nga si Madam Gracia kay Miranda. Nahihirapan ka ba sa mga basics na tinuturo ko sa'yo? Mabilis nga na umiling ang dalaga. Hindi po, pagde-deny na nga lamang ni Miranda. Napagkasunduan kasi nila ni Ken na kahit pa mapagalitan na nga siya ni Madam Gracia ay wala nga sa kanila nga amin. Ginagawa ko naman po ang lahat ng sinasabi nyo. Nag-ehersisyo po ako 4 to 6 hours every day. Dagdag pa nga nito para kumbinsihin ang kanyang trainer. Talaga? Bakit mukhang nadadagdagan na naman ang timbang mo? Hindi naman kasi halata sa katawan mo na nagdadagdagan na ng timbang, pero eto kitang-kita sa numero na lumalabas dito. Saad nga ni Madam Gracia. Sabay turo na nga sa weighing scale kung saan nakatayo pa nga rin si Miranda. Bumaba ka na nga dyan? Sabi nga ni Ken. At hinatak nga ang dalaga pababa sa weighing scale. Napapraning lang si Madam Gracia sa timbang mo Dagdag pa nga niya. Grabe kayo sa akin, sir, parang wala tayong kasunduan Sabi nga ni Miranda, nang akala niya ilaglag na nga siya ng binata. Tsaka kasalanan ko ba na masarap ka magluto? Kaya hindi ako makatulog na walang laman ng tiyan dahil namimiss ko na nga ang mga luto mo. Dagdag pa nga niya. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo ba mabuko tayo tas pareho tayong mapagalitan ni Madam Gracia? Bulong pa nga ni Ken kay Miranda. Mas mabuti naman yun kesa ako lang ang pagalitan, no? Katwiran nga ng dalaga. Ganun kaya pala. Naiiling na nga nasabi ni Madam Gracia matapos pakinggan ng maikling pagtatalo ng dalawa. Sir Ken, ikaw din naman palang may kasalanan. Hinayaan mong kumain ng kumain itong si Miranda. Nangangayayat na siya. Wala akong choice kundi ang pagbigyan siya. Sabi nga ni Ken na wala nang magawa kundi ang umamin. Tsaka siya naman ang nagmamakaawa na pakainin ko Natatakot din ako na baka magkasakit siya dahil
Lumipas ang mga araw at linggo, araw na nga para sa fashion show na dadaluhan sana ni Flor. Pero dahil hindi pa rin ito bumabalik, ay to the rescue nga si Miranda para tulungan nga si Ken na isalba ang career ng nawawalang model. Handa ka na ba? Tanong nga ni Ken kay Miranda. Nasa backstage nga sila kasamang iba pang model. Huwag kang kabahan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Sabi pa nga nito. Madali lang pong sabihin yan kesa gawin. Kung pwede lang mag-quit, ora mismo gagawin ko talaga. Bulong nga ni Miranda sa sarili. Miss, nagsimula na. Panghuli pa naman po kayo kaya medyo matagal-tagal pa bago ang turn nyo. Sabi naman ni Chacha, nakababalik nga lang matapos tignan ang nangyayari sa labas ng backstage. Tumango nga si Miranda at tumayo para igalaw-galaw ang mga binti niya. Mahirap na kasi baka mamanhid nga ako mamaya. Tapos matapilok pa. Natatawa nga niyang sabi kahit na kinakabahan talaga siya. Take it easy, relax ka lang. Sabi naman ni Ken sabay ngiti nga sa dalaga. Ang gwapo talaga, kaso taken eh. Naiiling na nga lamang nasabi ni Miranda sa sarili bago umiwas nga ng tingin. Kahit naman kasi gaano nga siya ka-attracted kay Ken, ay hindi nga niya pinairal ang nararamdaman niya. Lalo pat trabaho ang priority nga niya, kaya siya pumayag sa alok nito. Ken? Isang mahinhin nga na boses ang tumawag sa pangalan ng binata. Napalingon nga nang sabay sila Chacha, Miranda at Ken sa direksyon kung saan nagmumula ang boses. Flor? Nauutal nga na bigkas ni Ken sa pangalan ng nawawalang nobya na ngayon ay nasa harapan na nga niya. Bumalik ka. Aniya na hindi pa din makapaniwala. Ngumiti naman si Flor bago sumagot. Of course, fashion show ko to eh. Hindi naman ako ganun irresponsable para pabayaan ang trabaho ko kahit na wala na tayo. Basag nga ni Flor sa pag-asang namumuo nga sa mga mata ng binata. Napataas naman ang kilay ni Flor na tumingin kay Miranda. Oh my gosh, hindi ko akalaing totoo pala talagang naririnig ko sa balita. Ani nga ni Flor habang manghang-manghangan na nakatingin sa kamukha nga niyang dalaga. Wow, magkamukha talaga tayo. Sabi pa nga ni Flor habang titig na titig siya kay Miranda. No wonder, ang bilis mo sumuko kasi may nahanap ka agad ng kapalit. Mapang-uyam nga na sabi nito nang harapin nga ulit si Ken. Miranda, saglit lang. Please, pakinggan mo ko. Nagsusumamong tawag nga ni Ken. Habang hinahabol ang dalaga, napapalabas na nga ng venue. Matapos magpakita ni Flor sa mismong event, ay alam na nga ni Miranda na wala na nga siyang papel na kailangang gampanan. Mas napanatag nga ang loob ng dalaga nang bumalik na nga si Flor. Ang hindi lang niya matanggap ay ang katotohanan na itinago sa kanya ni Ken. Break na pala sila. Di hindi na talaga babalik si Flor. Pero bakit kailangan niya akong pagpanggapin bilang si Flor? Dahil magkamukha kami? Para ano? Pambihira. Inis nga na tugon ni Miranda sa sarili. Mas binilisan pa nga niya ang hakbang hanggang sa tuluyan na nga siyang makalabas ng building. Agad nga siyang nagpara ng taxi. Kailangan pa nga niyang kunin ang mga gamit niya sa bahay ni Ken bago nga siya makauwi sa kanyang apartment. Pero bakit tila walang bumabiyahe na taxi? Miranda, saglit lang. Mabilis nga na hinawakan ni Ken ang braso ng dalaga nang maabutan nga niya ito. Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Hingal nga na hingal na sabi nito. Kunot noon naman at tumingin si Miranda sa binata. Sigaw ka ng sigaw. Anong gusto mo? Magsigawan tayo? Tanong pa nga nito. Bigla ka kasing umalis. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Nahihiling nga na sabi ni Ken. Pwede ba? Mag-usap muna tayo? Nag-uusap naman na tayo, di ba? Umiwas nga ng tingin si Miranda. Matapos malaman ang totoo ay hindi alam ni Miranda ang sasabihin kaya minabuti na nga lamang niyang umalis. Hindi dito. Sabi nga ni Ken bago hinilang dalaga papunta sa kanyang kotse. Hindi na nga nagreklamo pa si Miranda at sumunod na nga lamang kay Ken. Total sa bahay din ito ang punta niya kaya mas minabuti na nga niyang sumama. Nakalibre pa ako ng pamasahe. Sa isip-isip nga ng dalaga, ang totoo ay baka nga wala siyang dalang pera kaya kahit na mag-taxi pa nga siya ay baka awayin pa nga siya ng driver kapag wala siyang iniabot na pamasahe. Mahigit kalahating oras ang biyahe nila pauwi sa bahay ni Ken. Walang sino man sa kanila ang nagsalita sa buong biyahe. Si Miranda ay nag-iisip kung saan nga siya mag-a-apply ng trabaho pagkalis nga niya sa bahay ng binata.
habang si Ken naman ay nag-iisip kung paano nga niya pipigilan ang dalaga sa pagalis nito. Hindi agad lumabas ang kotse si Miranda nang itigil nga ito ni Ken. Sa harap ng bahay niya. Alis na ako. Uwi na ako sa amin. Basag ni Miranda sa katahimikan. Bumalik naman na si Flor, diba? Kaya hindi ko na kailangan pang magpanggap na siya para masalba nga ang karir niya, diba? Nang hindi magsalita si Ken, ay nagpatuloy lang ang dalaga sa pagsasalita. Matagal na pala kayong break. Alam mo na may posibilidad na hindi na nga siya babalik pero inalok mo pa rin ako ng trabaho na magpanggap bilang siya para hindi masira ang karir niya. Dagdag pa nga ni Miranda. Mahal na mahal mo pala talaga siya, no? Anong pinagsasasabi mo? Pagdedenay nga ni Ken. Sponsor ako sa mga project niya, kaya concern ako sa magiging epekto nito kapag hindi niya sinipot ang mga yon. So usapang pera pala to. Pabala nga natura ni Miranda. Ilang beses kitang tinanong kung kailan babalik si Flor pero anong palagi mong sinasabi? Humugot ng malalim na hininga ang dalaga. Ayos na. Kung sa bagay, diba? Binabayaran mo naman kasi ako eh. Bakit pa ako magre-reklamo? Natsyempohan lang talaga na kamukha ko ang ex mong model kaya kinuha mo kong pampalit. Maraming salamat sa opportunity at experience. Sabi pa nga ni Miranda bago bumaba ng kotse para kunin nga mga gamit niya sa bahay ni Ken. Wala naman akong pake kung anong meron sa kanila pero ang pangit pala sa pakiramdam yung akala mo nakakatulong ka sa ginagawa mo pero nagmukha ka lang palang tanga. Saad nga ng dalaga sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit naninikip ang dibdib niya habang iniisip ang mga nangyari simula nang pumayag nga siyang magpanggap na si Flor. Sinubukan nga niyang gawin lahat ng makakaya niya para gampanan ng maayos ang papel niya sa trabaho pero hindi naman pala niya kailangan gawin ito. Maski si Flor na akala niya nawawala na nga ay natawa na nga lamang nang makita nga siya nito. Hindi naman kasi porke may pera siya pwede na niyang bilugin ng mga tao sa paligid niya. Naiiyak nga na sabi ni Miranda habang nagbibihis nga. Suot pa rin niya kasi ang damit na irarampa sana niya sa fashion show. Ngunit nang makita nga niyang suot din ito ni Flor, ay napagtanto niyang hindi siya bagay dito. Miranda, please naman. Hindi ko sinasadya na itago sa iyo ang breakup namin ni Flor. Pagpapaliwanag nga ni Ken habang kumakatok sa pintuan ng kwarto ng dalaga. Akala ko talaga babalik pa siya sa akin. Nang sinabi niyang mag-break na kami sa Singapore, bago pa kita makabangga sa airport ay hindi ko inakalang tototohanin pala niya yon. Ah, kaya ba nang makita mo ako sa airport, hinila mo na agad ako sa private plane mo para hindi na ako makatakas sa pag-aakalang ako si Flor? Hindi makapaniwalang tanungan ni Miranda. Di sana sinabi mo agad. Wala naman sigurong mawawala kung sinabi mo agad sa akin yung totoo, diba? Na-break na kayo, pero mahal mo pa rin siya. Kaya desperado ka nung makita mo ko na kamukha niya. Baka sakaling pumayag pa rin naman ako sa inalok mo na trabaho, di ba? Naiiling nga na binuhat nga ni Miranda ang maleta niya mula sa kama at lumabas na nga ng pinto. Excuse me, sabi pa nga niya nang buksan nga niyang pinto at makitang nakaharang ang binata. Inaamin ko, nagkamali ako. Sana hindi na kita pinilit pa na magpanggap bilang si Flor. Ako na yung hindi matanggap na iniwan na niya ako kaya minabuti ko na lang na panatilihin ka dito dahil kamukha mo siya. Pag-amin nga ni Ken sa dalaga. Pero dati pa yon, nitong nakaraang mga linggo ay napagtanto kong ibang-iba ka kay Flor nang sinasamahan kita na mas ma-improve ang pagiging modelo mo. Mas nakalala kita. Mabait ka kahit na madalas mareklamo ka sa training na ginagawa mo. Hindi ka maarte. Mainitin din ang ulo mo pero hindi ka mapanakit sa kapwa. Ibang-iba ka kay Flor, Miranda. Hindi ko kayang pakawalan pa ang tulad mo. Madamdamin nga na saad ni Ken. Ngumiti nga ng mapakla si Miranda sa mga narinig. Ken, hindi ako si Flor. Kaya kahit anong pagkukumpara ang gawin mo sa aming dalawa, hindi kami magiging magkatulad. Maliban na lang dito. Sagot nga ni Miranda sabay turo sa mukha niya. I know. Naiinis nga sa sariling sabi ni Ken. Alam ko, Miranda. Kaya please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo kong patunayan na ikaw ang gusto ko at hindi si Flor. Gusto kita bilang ikaw. Hindi lang dahil kamukha mo si Flor, maniwala ka. Sorry, mabilis nga nasagot ni Miranda. Hindi ko gusto ang mga tulad mo, Ken. Nanginginig nga ang mga labi niyang nagpatuloy. Siguro kung una pa lang,
Naging tapat ka na sa mga sinasabi mo, baka sana maniwala pa ako sa'yo. Pagkatapos ng sabihin ng mga katagang yon, ay agad na umalis si Miranda sa bahay ni Ken. Mabigat man ang dibdib niyang iwan ng lalaking nagugustuhan niya, ay kagaya ng dati, hindi pa rin niya pinairal ang nararamdaman. Lalo pat alam niyang hindi sila kabilang sa iisang mundo. Langit si Ken at lupa lamang siya. Pambihirang buhay naman to. Sigaw nga ni Miranda pagkagising nga niya isang umaga sa kanyang apartment. Nagising na nga lamang siya. Sa katotohanan hindi pa pala siya nasweldohan ni Ken bago man lang siya umalis ng bahay nito. Mukhang magsasardinas na naman ako nito habang naghahanap ng bagong trabaho Nanlulumang sabi nga ng dalaga. Ilang araw na nga rin siyang nakauwi at lahat ng nangyari nitong nakaraang mga buwan ay tila parang panaginip lamang. Kahit na sino naman siguro na pagsabihan niyang siya ang nasa billboard at ang hindi ang sikat na modelo na si Flor, wala namang maniniwala. Sino bang mag-aakalang sikat na modelo ang kamukha niya? At hindi lang yun, naranasan niya rin ang tunay nito. Pero kahit na palaging sardinas lang ang ulam ni Miranda, ay mas pipiliin pa nga rin niyang mabuhay bilang siya at hindi bilang sino man. Makapaghanda na nga, nakabusangot nga na sabi ni Miranda at agad na nga bumangon mag-isa lang na nakatira sa apartment niya. Nasa probinsya naman ang pamilya niya. Simula nang makapagtapos nga ang dalaga sa kolehiyo, ay minabuti na nga nitong magbukod habang paminsan-minsan din siyang nagpapadala ng pera kapag meron nga siya. At dahil nga gipit na nga siya, kinakailangan na talagang maghanap ng bago at permanenteng trabaho. Ni Miranda, mabilis nga siyang naligo at nagalmusal ng natitirang bahaw na itinabi nga niya sa ref nung nakarang gabi. Todo tipid na nga rin si Miranda, pati sa inuulam nga niyang sardinas kaya naman minabuti nga niyang itabi ang isda at sauce na nga lang nito ang inihalo nga sa bahaw. Mas masarap pala talaga ang steak na luto ni Ken, wala sa sariling sabi nga ni Miranda habang patuloy nga niyang isinusubong pagkain sa kanyang bibig. Patapos na nga siyang kumain ng tumunog na ang doorbell. Kunot noong napatingin ng dalaga sa pinto. Sino naman to? Tanong nga niya sa sarili bago tumayo at uminom ng tubig. Naghugas muna siya ng kamay at naghilamos bago sumagot. Sandali! Anya habang nagmamadaling pinunasan ang mukha ng malinis na towel. Wala naman akong in-order online nakapagbayad na rin ako ng renta. Sino kaya to? Bulong nga ni Miranda sa sarili habang papalapit na nga siya sa pinto. Huminga muna siya ng malalim bago niya binuksan ito. Ano yun, Ken? Nagulat ang dalaga nang makitang nakatayo na nga sa harap ng apartment niyang binata. May hawak itong malaking bouquet ng rosas na ipinagtaka niya. Good morning, Miranda. Bati nga ni Ken, natitig na titig lang sa dalaga. Hindi na nga niya lamang iba pa niyang sasabihin maliban sa good morning. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Miranda. Hindi niya inaakalang magkikita ulit sila. Haha, nandito ka ba para ibigay ang sahod ko? Naku naman, ang ganda ng timing mo Nakangiting saad nga ng dalaga. Ngunit nang mapansin nga niyang walang reaksyon si Ken, ay agad na bumagsak ang mga balikat niya. Hindi ba? Sige, pwede ka nang umalis. Ani at isasara na nga sanang pinto nang biglang gumalaw ang binata para pigilan siya. Sandali. Kinakabahan na tumingin si Ken kay Miranda habang nakaharang isang paa niya sa pinto nito. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Mahina nga niyang tanong dito. Gusto mo bang pumasok? Tanong nga ng dalaga nang tumango nga si Ken ay pinagbuksan nga niya ito ng pinto. Pasok ka, walang gana niyang sabi. Miranda, hindi ka ba natutuwa na nandito ko? Nag-aalalang tanong nga ni Ken. Hindi mo ba ako na-miss? Umiling lang si Miranda sa tanong nito. Natutuwa? Depende sa ipinunta mo dito. Na-miss? Hindi Sagot niya. Hindi mo naman siguro ako pinuntahan para pakiusapan na magpanggap ulit na si Flor, diba? Sa takot na baka malugi ka sa sponsorship mo sa kanya. Umiling naman si Ken. Hindi. Ikaw talaga ang pinunta ko dito. Wala itong kinalaman kay Flor. Sagot nga ni Ken. Muling napabuntong hininga si Miranda. Maupo ka muna. Anya at itinuro nga ang maliit niyang sofa sa maliit niyang sala. Tubig gusto mo? Alok niya dito. Salamat. Tipid na sabi nga ni Ken. Tumalikod nga si Miranda para ikuha ito ng tubig.
Pagkabalik nga niya ay tahimik pa rin na nakaupo ang binata. Hawak ang malaking bouquet na daladala nito. Pasensya ka na. Tubig lang ang meron ako dito. Sabi nga ni Miranda sabay lapag nga ng baso sa harap ng binata. Okay na ako dito. Sabi nga ni Ken at agad na nilagok ang laman ng baso. Oh, ang dami mong bulaklak ah. May pupuntahan kang piyesta? Tanong nga ni Miranda. Napakunot naman ng noo si Ken at umiling. Anong piyesta? Flores de Mayo. Buwan ng Mayo ngayon, di ba? Pabala nga na sagot ni Miranda. Ang totoo ay hindi niya alam kung paano harapin ang binata ngayon. Sinadya siya nitong puntahan at may dala pang bulaklak. Sino ba naman ang hindi makakahula ng pakay nito sa pagpunta? Hindi man nagka-boyfriend dati si Miranda, ay hindi naman siya ignorante. Para hindi matukoy ang nais ng isang binata na pumunta sa bahay ng isang dalaga, bit-bit ang napakaraming rosas. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Okay na tayo. Sabi nga ni Miranda matapos ang ilang segundong katahimikan. Hindi mo na kailangan pumunta dito para mag-sorry. May sorry o wala, okay na ako. Quits na tayo. Hindi na ako galit. Saad pa nga niya. Hindi naman ako pumunta dito para mag-sorry. Saad nga ni Ken. Ano? Teka, wag mong sabihing manliligaw ka kasi hindi naman ako bibili niyang rosas. Nadala mo kaya malamang hindi ka nagbebenta ng mga yan, hindi ba? Wala sa sariling saad pa nga ni Miranda. Pwede ba? Huwag ka nga masyadong pilosopo sumagot. Lakas loob nga na tanong ni Ken. Simula nang iwan siya ni Miranda ay hindi nga siya makatulog ng maayos. Sa gabi, dahil lagi niya itong naiisip, hindi niya rin mapigilan ng mag-alala dito sa huli. Napagtanto niya ang mas lumalalim na palang nararamdaman niya para sa dalaga. Ha? Tila ba'y nabingi nga si Miranda sa narinig. Pwede ba akong manligaw sa'yo, Miranda? Pag-uulit nga ni Ken sa tanong niya. Bago pa man siya kumatok sa pintuan ng dalaga, ay ilang beses na nga niyang pinagpraktisan ang sasabihin niya dito. Ngunit nang makita nga niya ulit ang mukha nito ay natameme na nga lamang siya. Dahilan para makalimutan nga niya lahat ng gusto nga niyang sabihin. Kaya naman ngayon, nasabi na nga niyang pa kaya alam na nga ni Ken na wala na nga itong atrasan. Sa airport pa lang tayo. Alam ko nang kakaiba ka. Aminin ko in denial ako sa breakup namin ni Flor pero kahit kamukha mo siya, alam kong magkaiba kayong tao. Paunang salaysay nga ni Ken. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko na minsan ay hindi ko pa nahalikan sa labi si Flor? Ako lang naman kasi ang may gusto. Napilitan lang si Flor na sagutin ako para matulungan ko siya sa kanyang modeling career. Pero umasa pa din ako na magugustuhan niya din ako balang araw hanggang sa tuluyan na nga siyang bumitaw. Noong araw na nabangga mo ko sa airport, siguro yun na din ang sign na kailangan ko nang mag-move on sa kanya. Parang sinasabi sa akin ng may kapal na marami pang babae sa mundo, hindi lang si Flor. At doon kita nakilala, Miranda. Nakangiting sabi nga ni Ken. Nakangiti nga siya pero kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Noong sinabi mo na hindi ka si Flor, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi dahil sa hindi ka siya, kundi dahil may iba pa palang babae na bibihag ng puso ko. At ikaw yun, Miranda. Dagdag pa nga ng binata. Hindi ka mahirap mahalin. Madali ka din pakasamahan. Ikaw yung tipo na hahanap-hanapin ng mga tao sa paligid mo. Kaya hindi na ako nagulat pa nang mapagtanto kong nahuhulog na pala ako sa'yo. Sa tingin mo, may pag-asa ako sa'yo, Miranda? Pambihira ka naman eh. Kung simula pa lang sana sinabi mo na gusto mo ko, hindi lang dahil kamukha ako sa Flor, edi sana nagustuhan din kita. Pero ang totoo, gusto na nga niya talaga ang binata. Gusto lang niya magpakipot. Ang totoo niyan, ikaw din ang first kiss ko kaya noong nalaman ko na may girlfriend ka pala, nasaktan kaya ako ng sobra. Paano ba naman kasi? Sa lahat ng mga pwedeng humalik sa akin yung may jowa pa. Siyempre, respeto na rin sa jowa mo kahit wala siya dun, no? Sabi pa nga ng dalaga. Kahit na-crush pa kita, hindi naman tama yun lalo pa at may girlfriend ka na. Pero alam mo naman na wala talaga akong girlfriend nung mga oras na yun, di ba? Nakangiting sabi nga ni Ken. Kaya hindi mo na kailangan makonsensya. Anya. Che, kahit na mali pa din yung ginawa mong biglaang panghihila. Anong akala mo? Nasa pelikula ka? Tapos makakatuluyan mo yung estranghera na nakabanggaan mo sa airport? Naiinis nga na pahayag ni Miranda.
Porke mayaman at gwapo ka, akala mo mafo-fall din agad ako sa'yo? Hindi ba? Inosenteng tanong pa nga ni Ken. Ilang saglit lang ay nanlaki nga ang mga mata niya. Hindi mo ba ako nagustuhan? Yung totoo kahit konti. Umiling lang si Miranda dahil bilang sagot. Aba syempre, hindi siya agad aamin na may gusto din siya dito. Pagkatapos niyang pilit ibaon ang nararamdaman niya para dito, sa pag-aakalang may girlfriend pa nga ito ay ayaw nga niyang pagbigyan agad ang binata. Kahit konting-konti lang, hindi mo ba talaga ako nagustuhan? Pag-uulit nga na tanong ni Ken. Akala pa naman niya gusto din siya ni Miranda. Siguro konti lang. Sagot ng dalaga sabay iwas nga ng tingin. Pero hindi kita agad sasagutin kahit na manligaw ka pa rin sa akin. Pahabol nga niyang sabi. Napalis naman ang ngiti ng binata sa narinig. Bakit naman? Takang tanong nga niya. Bakit ba? Wala pa akong permanenteng trabaho. Ni wala nga akong sariling bahay Tapos makipag-date pa agad? Nahihiyang sabi nga ni Miranda. Ayoko naman iisipin mo at ng pamilya mo na gusto lang kita kasi mapera ka. Siyempre gusto ko din patunayan na hindi lang pera mo ang habol ko. Muling napangiti nga si Ken sa sinabi ng dalaga. Tama nga siya ng hinala. Hindi kagaya ng ibang mga babae. Iba si Miranda. Hindi lang pera niya ang gusto nito. Ano pa pala? Alin? Nagugulhan nga na tanong ng dalaga. Yung habol mo maliban sa pera ko. Pilyong ngumiti nga si Ken. Gusto lang naman niyang marinig mula sa labi ng dalaga na gusto din siya nito. Huling-huli na nga sa mga sinasabi niya. Namumulang umiwas tuloy ng tingin si Miranda bago sumagot. Ikaw, Anya. Pagkatapos marinig ang pinakahihintay ay mabilis na binitawan ni Ken. Ang hawak ng bouquet at nilapitan nga ang dalaga para yakapin ito. Ikaw din ang gusto ko. Bulong nga ni Ken kay Miranda bago niya ito halikan sa labi. Gustong gusto kita at mahal na mahal. Masaya nga niyang sabi pagkatapos silang pagsaluhan ng isang mainit na halik. Gustong gusto din kita. Namumulang bigkas nga ni Miranda. Malapad ang ngiti ni Ken nang ipaglapat nga niyang dulo ng kanilang mga ilong. So ano tayo na ba? Nanggigigil naman na kinurat nga ni Miranda ang braso ng binata. Mapilit ka talaga Anya na natatawa, pero dahil gustong gusto kita, sige tayo na. Saad nga nito. At muling nagkalapat nga ang kanilang mga labi, tanda ng pagsisimula ng bagong pahina ng kanilang buhay. At dahil hindi na rin naman sila bumabata pa, nag-propose na nga rin ng lalaki. Kay Miranda makalipas nga lang ang 6 na buwan. Dahil siguradong sigurado naman na sila sa isa't isa. Hindi naman na rin tumanggi pa si Miranda at sobrang saya nga niya sa naging effort nga ng lalaki sa kanyang proposal. And after all the preparations, na-organize nga ang kanilang wedding at ipinagdiwang ngayon sa isang simpleng simbahan. Chapel lamang iyon, maliit lamang pero andun nga ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi nga nawala ang pinakamalapit na pamilya nila at ang kanilang mga malalapit na kaibigan. Sobrang saya nga nila na ipagdaos ang isa sa mga pinaka-espesyal na event sa kanilang buhay kasama ang mga mahal nila. At wala na nga silang mahihiling pa. Natapos nga ang seremonya sa simbahan sa isang matamis na halik. At gaya nga ng ipinangako ni Ken kay Miranda, naglibot nga sila sa kung saan-saang bansa at dun nga nila ipinagdiwang ang kanilang honeymoon. At sa pool na nga itong si Ken dahil nakabuo nga rin sila, hindi lang ng isa, kundi 2. Oo, kambal nga ang kanilang naging anak. Samantala, nag-focus na nga lang muna ang babae sa pag-aalaga sa kanyang pamilya at makalipas nga lang ilang taon, pinagpapatuloy pa rin naman niya ang kanyang pagmomodelo pero mas priority na nga lamang niya ang kanyang pamilya. Basta ang mahalaga, nakikita nga niyang masaya ang kanyang pamilya pero hindi rin naman niya sinasakripisyo ang sarili niyang kasiyahan. Ganon din naman si Ken at masaya nga silang namuhay na kasama ang isa't isa at ang kanilang mga anak. Kontento na nga sila sa kanilang buhay at nagpapasalamat nga sila sa Diyos na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, nalampasan nga nila yon ng magkasama at puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Miranda at Ken. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod.
Nesbeth Hanaban, Neva Fajardo, Juvelin Romero, Ostonalito Augustus Rafanan, Ning Rafanan Presbyteros Rose, Rex Roy, Lydia Bacus, Lydia Sanchez, Erling Dachong, Anita Hernando, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.